Patuloy pa rin nakakabiyahe ang maraming bus ng Pangasinan Solid North Transport Incorporated sa kabila ng Fleet Preventive Suspension Order na ipinataw ng Department of Transportation laban sa naturang kumpanya ng bus. May paliwanag naman ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ukol rito. Alamin sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Galing pa ng Batangas ang maglolang ito na si Nanay Bella at Carlo. Papunta sana sila ng San Carlos, Pampanga para makadalaw sa kanilang kaanak. Kampante si Aling Bella sa ligtas na biyahe lulan ng Pangasinan Solid North Transport Incorporated. Ito ay kahit pa nakatanggap na ng Fleet Preventive Suspension Order mula sa Department of Transportation ang Solid North Transport Incorporated. Kasunod yan ang pagkakasangkot ng isa sa mga driver nito sa karambola ng mga sasakyan sa SCTEX nitong Huwebes kung saan aabot sa 12 ang nasawi at 27 naman ang sugatan. Ba't dyan pagkaisasakay naka-aksidente yung bus ng Solid. No? Hindi naman lahat ng driver siguro ganun. Paglilinaw ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, maaari pa rin namang makabiyahe ang naturang bus company. Hindi naman daw kasi lahat ng bus nito ay suspendido. Nakasaad na suspension lamang ng 15 bus ng Pangasinan Solid North Transport Incorporated na may biyaheng Cubao, Quezon City via Lingayen, Pangasinan ang pinatawan ng suspension order. Partikular na dyan ang Dagupan Bus Company Incorporated na siyang nakabababang sangay ng Pangasinan Solid North Transport Incorporated. Lumabas raw kasi sa franchise record ng ahensya na ang nakabanggang driver ay empleyado ng Dagupan Bus Company Incorporated. As far as LTFRB is concerned, ang tinitingnan namin kung ano sa franchise verification kung sino yung operator ng bus. Kaya't kahit pa raw magkasangay ang pagmamayari ng Pangasinan Solid North Transport Incorporated at Dagupan Bus Company Incorporated mula sa iisang bus corporation, tanging ang mabibigyan lang daw ng suspensyon ng LTFRB ay ang mga bus na direktang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Dagupan Bus Company Incorporated. It's not reflected sa aming franchise record yung pagka nag-verify kami. Then, we have hindi namin masasaklawan yun sa isang show cause or isang rule because it's a separate entity. Because, remember, LTFRB is concerned dun sa franchise holder. Sa ngayon, inatasan na ng LTFRB ang PAMI o Passenger Accident Management and Insurance Agency na tulungan ang lahat ng biktima ng karambola. Inaasahang makakatanggap ang mga pasaherong biktima ng naturang bus company ng 400,000 pesos na insurance coverage sa ilalim ng Personal Passenger Accident Insurance Program ng Department of Finance. Habang paghahatian naman ng mga ibang mga biktimang hindi pasahero ng bus company ang 200,000 pesos na insurance sa ilalim naman ng Dual Benefit Liability Insurance o DBL. Dapat yung DBL umabol na yun sa amount. Hindi dapat na segregated yun ng per accident. Paano kung isang accident, 100 tao namatay? So, 200,000 divided by 100. Kawawa naman. Para sa balitang A to Z, Ian Maghanoy.